Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay rest. Sa gitna ng mabilis at magulong mundo, isa sa pinakamahirap hanapin ay ang pahinga. Hindi ito yung simpleng pag-upo o pagtulog. Ito ay yung kapayapaang bumabalot sa puso. Yung katahimikang hindi dulot ng katahimikan sa paligid, kundi ng katiyakang may Diyos na kasama sa lahat ng bagay. Ang salitang pahinga ang bumihag sa puso ng ating ebanghelyo ngayon. Isang imbitasyon mula kay Jesus. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Kay daming tao ngayon ang humihinga pero hindi nakakahinga. Nabubuhay pero wala ng gana. May ginagawa araw-araw, pero parang pagod na sa loob. Yung tipong kahit anong ginhawa ang subukan, bakasyon, pagkain, entertainment, tour, travels, parang kulang pa rin. Kasi ang tunay na pahinga ay hindi ibinibigay ng mundo, kundi ibinibigay ng Diyos. Kapag sinabi nating pahinga, hindi ito ibig sabihin ng pagtakas sa tungkulin, kundi pagharap sa buhay ng may lakas na mula sa Diyos. Sabi ni Jesus, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Napakagandang pakinggan. Pero sa totoo lang, mahirap tanggapin lalo na kapag sanay tayong dalhin ang lahat sa sarili nating balikat. Akala natin, tayo lang ang dapat gumawa ng paraan, magpasa ng problema, umako ng lahat. Pero sa Ebanghelyo, malinaw ang panawagan. Isuko mo, lumapit ka, pahinga ka muna sa Diyos. Mga kapatid, ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghihintay. Pero hindi ito passive waiting. Isa itong aktibong paghahanda. At bahagi ng paghahandang ito ay ang pagbitiw sa mga bagay na nagpapabigat sa puso. Adbyento rin ay panahon ng pagharap sa mga tanong. Ano ang nagpapapagod sa atin? Hindi lang sa katawan kundi sa kaluluwa. Maaring ito ay pagod sa pagiging laging tama o sa kakaisip kung ano ang sasabihin ng iba. Pagod sa kasalanang paulit-ulit. Pagod sa kakakumpara ng sarili sa iba. Pagod sa mga pangarap na hindi natutupad. O baka pagod sa pagdarasal pero parang walang sagot. Pero heto si Jesus. Sa gitna ng panahon ng Adbyento, nagbibigay ng panibagong paanyaya. Lumapit ka. Hindi niya sinabing, ayusin mo muna sarili mo. Hindi niya sinabing, magpakabanal ka muna. Hindi. Ang sabi niya, lumapit ka. Kahit pagod, kahit makasalanan, kahit wala ng gana. Ang pahinga kay Kristo ay hindi pagtigil sa laban, kundi pagbawi ng lakas sa piling ng isang Diyos na hindi kailanman napapagod magmahal. Kaya ang tunay na pahinga ay hindi lang katahimikan ng paligid,
kundi katiwasayan ng kalooban. Ang puso na nakakakilala na hindi siya nag-iisa, na may Diyos na laging handang tumanggap, handang umakay, handang umunawa. Sa ating buhay, minsan hinihingi ng Diyos na bitawan muna natin ang kontrol. Baka kasi ang dahilan ng ating pagod ay hindi dahil sa bigat ng problema, kundi sa paraan ng ating pagdadala. Baka kaya tayo hingal na hingal ay dahil dala-dala natin ang hindi naman natin dapat buhatin. Baka panahon na para hayaang si Jesus ang sumalo. Sa kanyang piling, ang bigat ay hindi nawawala agad, pero nagiging magaan dahil hindi na tayo nag-iisa. Ngayon sa ikalawang linggo ng Adbyento, habang nagsisindi tayo ng kandila ng korona, ng pag-asa, ng kapayapaan, alalahanin natin ang imbitasyon ni Jesus. Lumapit ka. Magpahinga ka sa akin. Sa piling niya may tunay na pahinga, hindi panandalian, hindi gawa-gawa, kundi malalim, totoo, at buhay na pahinga na bumabalot sa puso ng ating kaluluwa. Ang tanong, ano ang nagpapabigat sa ating puso ngayon? At handa ba tayong isuko ito kay Jesus upang makatagpo ng tunay na pahinga? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong imbitasyon na lumapit at magpahinga sa iyo. Sa gitna ng aking pagod, alinlangan at bigat ng buhay, turuan mo akong lumapit sa iyo. Ipagkaloob mo sa akin ang pahingang nagbibigay ng bagong lakas, bagong pag-asa at kapayapaan sa puso. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.